Share ko lang yung experience ko pagdating sa panty liners. Ako kasi yung tipo ng babae na hindi ako sanay na umiihi nang hindi ako naguhugas ng... Tama naman si ma'am. Dapat kapag umiihi ang mga kababaihan, laging hinugasan. And tuturuan ko kayo kung paano ang proper way ng paghugas. Baka hindi pa nila tuturo sa inyo to. Since ang ng babae, malapit yan dun sa may mas madali din yan madumihan. Ngayon, kunyari dumumi ka, gusto mo na maghugas. Mali po yung dadalin mo yung dumi na galing sa may paharap. Kasi kapag pinaharap mo yan, papunta yan doon sa pwede magkaroon ng infeksyon. Ang tamang way ng paghugas, galing doon sa may butas na dapat patalikod. Huwag mo iaharap doon sa may... And of course, mas maganda kung may bidet or warm water. And syempre, wag kikis-kisin masyado yung balat doon kasi sensitive yun. Pag walang bidet sa SM, bibili talaga ako ng ng mineral water. Tama naman. Especially kung walang para malinis. Especially kung walang tabo sa CR. So, paano po naging connected yun sa panty liner? Since ayoko ng medyo basa yung underwear ko, naglalagay ako ng panty liner before. Tama naman. Yun naman talaga yung use ng panty liner, di ba? Para hindi masyadong moist yung feeling, para ma-absorb na yung moisture kung ano mang discharge or kung meron ka mang menstruation na natitira pa. Bakit ko siya tinigilan? Tinigilan ko siya kasi pinagbawalan ako. Ang nangyari po kasi noon, nag-a-apply ako sa isang casino for my OJT. Kaso hindi ako pumasa sa medical exam kasi may UTI daw ako. Okay, so sabi ni ma'am sa video, pinagbawalan siya nung, I think, doktor niya. Kasi nga, bumagsak siya sa medical, nakita na may UTI. And ang sinisisi ay panty liner. Nagulat ako kasi tinanong ako ng doktor, masakit ba yung puson mo? Ganun. Sabi ko, hindi naman po, dok. Nagbe-bleed ka ba? Sabi ko, hindi po, dok. Ang nangyari kasi, sa sobrang lala na niya, naging manhid na ako. Yung tipong, hindi ko na siya nadadama. Or dahil din sobrang taas siguro ng pain tolerance ko. Pero ang symptom sa akin nun, sobrang ngalay lagi yung balakang ko. Okay, yan yung mga typical na senyales ng UTI. Masakit yung likod, ngalay yung likod, masakit yung balakang, hirap umihi or masakit yung pag-ihi. By the way, singit ko lang bago ituloy yung video. Yung pag-upo sa mainit na upuan, wala po yung connection sa UTI. Kahit umupo ka sa naglalagablab na mainit na upuan, mapapasok ka, pero hindi ka magkakaroon ng UTI. Also, kapag malakas ka mag-soft drinks, hindi rin yan nagdudulot ng UTI. At ang mga panty liner daw is nakakakos ng yeast infection. Ang nangyari pa noon, parang nagkaroon ako ng discharge. Simula noon, never na ako nagsuot ng panty liner. Okay, so merong confusion dito sa video na to. Baka nalilito si ma'am sa yeast infection and sa UTI. Magkaibang sakit po yan. Sa UTI, infection po yan ng daanan ng ihi mo. Kaya sumasakit yung pantog kasi namamaga yung lining ng pantog. Kaya sumasakit yung tagiliran kasi namamaga yung kidneys mo. Pwede rin mamaga yung daanan ng ihi mo doon. Mas common yan sa mga babae kasi mas maiksi yung daanan ng ihi nila sa labas. Yung urethra, yun yung tawag doon. Kumpara sa mga lalaki, since meron pa silang ari, ang haba pa nun. Ang haba ng tatawirin ng bakterya pataas. Kumpara doon sa maiksing urethra ng babae. So, onti na lang tatawirin ng bakterya, mas madali siyang makakapunta doon sa pantog, tsaka magkakos ng infection. Ang yeast infection naman, babae lang nagkakaroon yan. And kadalasan, ang naramdaman nila, makate, yung ari nila, may discharge na medyo may amoy. Kapag nakikipagtalik sila, hindi masarap, nasasaktan sila. And kapag umiihi sila, minsan medyo may kirot din. Nangyayari yan kapag nagkakaroon ng changes sa environment ng babae. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maglalagay ng kung ano-ano doon sa... Kasi pag nag-iba yung environment niyan, tumutubo ngayon yung yeast, yung fungi. Dok, ako wala akong nilalagay sa pero nagkakaroon pa rin ako. So, yung iba naman, nagkakaroon din kasi may iniinom na gamot, madalas mag-antibiotics, pwedeng merong hormonal change, pwedeng nagbabago yung resistensya ng katawan. Ngayon, mabalik tayo sa UTI. Bukod sa pagiging babae, as a risk factor, ano pa po yung pwede? So, yan. Madalas din yan sa mga buntis. Also, sa mga bata, madalas din sila magkaroon. Sa mga medyo may edad, madalas din sila magkaroon. Kung dati ka na nagka-UTI, yan, most likely baka maulit na naman yan. Sa mga lalaki naman, kapag malaki yung prostata, yung prostate. And of course, hindi mawawala dyan yung poor hygiene. Kung di ka masipag maglinis or kung mali yung way ng paglinis mo,
added na risk factor yan para magkaroon ka ng UTI. Ngayon, totoo ba yung sinasabi sa video na yung panty liner pwede mag-cause ng yeast infection? Yes, pwede po. Pero nangyayari lang yun kung talagang babad na babad yung panty liner mo. Sabi nating 3 days na yung andyan, talagang magkakaroon ka ng yeast infection. Pero kung tama naman yung paggamit mo, pinapalitan mo naman regularly, generally safe yan, walang problema dyan. Eh Doc, yung UTI, pwede ba pag nagpa-panty liner? Hindi, walang kinalaman. Kasi ang UTI infection po yan ang daanan ng ihi. And kadalasan mga bakterya yan na galing doon sa na napupunta lang dun sa daanan ng ihi mo. So, hindi yan yeast. Walang pakialam yan kung naka-panty liner ka or hindi. Although, very important na itong dalawang sakit na to, pwede magsabay to. Pwede parehas mo naramdaman yan. Pwedeng may UTI ka pala tsaka yeast infection. That's why, it's very important na nagpapacheck sa mga doktor, lalo na kung may naramdaman ka ng mga nasabi kong mga simptomas. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video ito, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.